Bongbong, hindi naman na si Duterte. Bakit nung panahon ni PRRD, talamak ang droga pa rin naman nun ah. Pero putya, nakahuli ba tayo ng 1 tonelada, 2 tonelada? Wala tayong nahuling ganun nung panahon ni PRRD. Bakit? Kasi nga, nung panahon ni PRRD, takot. Ngayon, puta maluwag. Gunggong. Tanga talaga to si Jared, no? Kaya nga, ang explanation ko, putang ina, lahat ng administrasyon, nilalabanan yung mga NPA. Hanggang ngayon, may NPA pa rin naman eh. Hindi naman natatapos ng ilang dekada ng mga ilang presidente na nagpalit-palit eh. Kasi nga tuloy-tuloy pa din naman pagre-recruit ng mga tao eh. Nung panahon ni PRD napigilan lang. Ganun din ngayon. Hindi naman na-resolve ni PRD ng 100%. Pero at least mga 70% ng supply ng drugs at yung mga addict, putya talagang nagsitino noon. Meron pa sigurong mga 30% na mga talagang hindi. Sabi nga ni Inday Sara, hindi lang naman yung war on drugs trabaho ng PRD. Pag presidente ka, buong Pilipinas, kalam ng sikmura, sakit ng ulo, pandemya, lahat yan. Kumbaga, problema ng isang presidente, mantakin mo, sa dami ng scope ng trabaho ng presidente, nabawasan niya ng drastic yung numero ng droga sa Pilipinas. Hindi naman niya na zero out. Kasi wala naman perpekto talaga. So ang sinasabi nito ni Jared na, bakit? Nahinto niya ba yung drugs? Hindi. Pero sigurado ako na, puta ina, dyan sa lugar niyo yung mga addict na wala. Hindi niyo lang matanggap. Kasi nga, puta bossing niyo si Bongbong. Ngayon, ang sinasabi niyo, kita mo, kahapon lang may nahuli, ganito kalaki. Nung nakaraan may nahuli, ganito. Ayun na nga. Nung panahon ni PRD, walang nahuhuling ganun. Bakit ngayon may nahuhuli na naman? Ibig sabihin, may problema sa presidente niyo. Diba? Bull-pulse talaga tong mga loyalistang tanga talaga. Ito number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty survey. Sabi ko, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang nangyayari. So, nagpagawa sila, and then tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey, okay naman, sabi nung nag-survey, wag lang kayo maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture, pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. May cover lang yung mga tao na private citizens. Ang nandito, Senator Amy, Governor Claude Bautista. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, para pantay ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata yun si free na ang Davao City. So, para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo. If you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Marvel Del Mundo, thank you very much. Mabuhay ka. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit
Department of National Defense. Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, you know, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun din, maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdududahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Usa na iya, ginabuhat. Asam na siya gaadto. Planning ako dita. Planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok ra siya ba, magtrabaho ka, unya na pay ingana nga intriga, madaot lang imuhang kamada. So ingon ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi 3 naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Kasi sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi.
So, hindi na isang beses. And then one time, So yun na, di ba? Nagmaasim na. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na pag nakuha na yung gusto, magmamaasim na yan. O kita mo, noon, kung saan siya magpunta, sumusunod. Birthday niya, puta, hinijak yung birthday niya. Nililigawan siya. Nagpunta siya ng Cebu, nagulat daw siya, pati hanggang doon nakasunod yung mga aso. So, umano siya. So, sige, nagbigay siya. Naawa siya para mga asong galisin na putya, para mga basang sisiw na nagmamakaawa na tumakbo siya. So, nung nanalo na siya, yung dalawa lang na nire-request. Yung sa sasakyan lang, eroplano, baka naman. Do I have to tell? Putang ina, ba't dati lahat posible? Nung nililigawan niyo ako, lahat posible. Tapos ngayon, do I have to tell that? Gago, natural, presidente ka Sino mag-uutos dun sa piloto ng eroplano? Ikaw yung number 1. Alam ka naman sabihin ko siya na ako, ang priority hindi si Bongbong ha. Putay na, hindi naman siya presidente. Di ba? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Yan ang problema. Yan ang problema. priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, Kasi nga, di ba si Lisa, remember? Nagtuturo si Lisa sa Iloilo. Nagtuturo siya sa isang university doon. So, ginagamit niya yung sasakyan ng presidente papunta doon. Putya. Sasakyan yun ng presidente tsaka ng vice-presidente. Hindi naman sasakyan yun ng asawa Lalong-lalo na kung yung pupuntahan is personal naman na lakad nung personal na professional na lakad nung misis niya, which is teacher siya sa isang kolehiyo doon. Ginagamit yung buwis ng taong bayan para sa personal nilang para sa personal nilang lakad. Ito naman, Vice President to, halal ng taong bayan to si Inday. At ipinangako mo naman. Di ba? Madali na yun. Gamitin mo yung sasakyan natin. Umuwi ka sa pamilya mo. Total naman, may karapatan ka talaga dyan. Bihinalal ka ng taong bayan para gastusin yung pera ng taong bayan anong problema? Ano ngayon na nangyari? Hindi na siya na-prioritize. Ang prioritize na si 250. Oy, Jojo Hugo, mabuhay ka. Natuwa daw siya dahil nagsilabasan ng mga tunay na mga buwaya sa bansa. Hindi ba? Nakikilala niyo na ngayon kung sino yung mga aso. priority daw si ngayon. So, I said, okay. This is, kasi alam ko bawal talaga yun. Unless kasama mo sila doon sa sasakyan. Ako president, asawa ko kasama doon. Goods yan. Pero kung halimbawa, katulad yan, di ba si Noy Noy, natatandaan nyo, si Chris ginamit yung presidential chopper. Hindi ba nasita si Chris? Kasi nga naman, wala ka naman trabaho sa bayan Di ba? Hindi ka naman hinalal ng taong bayan Hindi ka dapat gumagamit, hindi mo dapat ginagamit yan sa personal na lakad mo. Masama yun, bawal yun. Some form of insincerity. Okay, wala namang problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yan problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo. Ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. O
But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay. So, yes, sir. Yes, sir. Saklap dun, no? Wala akong hindi ko kasalanan kung hindi marunong yung presidente natin. Wala akong kasalanan kung mas importante pa sa kanya yung nararamdaman niya kaysa sa nararamdaman ng tao. Not my fault. I told you before, I will not run for president. At tinupad ko lang yun. So I ran for vice president. Ginagampanan ko naman yung pagiging vice president ko. So hindi ko kasalanan kung we are in this shithole because of this piece of shit. Ginagawa ko lahat ng magagawa ko para maging maganda yung bayan, yung pagiging trabaho ko na vice president. O ngayon, yung trabaho niya as president, kung hindi siya marunong, kung tanga siya, kung bopol siya, magpatakbo ng bayan, hindi ko na kasalanan yun. Kaya nga ako umalis na sa kanila dahil puro sila mga loko-loko eh. Tapos ka na, balikan dito. Ikaw muna, sir. Hulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila may pakialam kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako Madali talaga. Mantakin mo, 15 million nga lang yung sinasabi nilang questionable eh. Sa budget mo eh. 15 million lang eh. Pucha, ipapa-impeach ka na nila eh. So, ibig sabihin, talagang kung hindi to VP, matagal na to. Si Governor Mamba, si Hubahib, ngayon si Mayor Rama, yung sa Mandaue. Ang dami pa. Sabi ko nga sa inyo, ang dami pa. Si Basti nga nung nakaraan eh. Na-preempt lang natin eh. Muntik na nilang sinuspindi eh. Kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yes. Yes. Meron ako ng ballpen, lagyan ko lang ng note. Ayan, tinan naman natin yung tinan natin sa may bandang, ito. Maganda to eh. Decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aimee. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aimee. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. OFW Barber's Life, thank you Hindi ko maalala. Diba? Kasi naman, mapufrustrate ka talaga. Tangina tong mga to. Wala namang mga kwentang tao dati yan eh. Matapos yung tatay nila,
Matapos mandambong yung tatay nila noong panahon ng ilang dekadang namuno yung tatay nila. Puta, nagpasasa sila sa yaman ng taong bayan. Etong mga anak niya, wala namang mga silbi yung mga hype na yan. Wala namang mga galing yan. Kung hindi naman magaling yung tatay nila, hindi naman mapapansin yung mga kupal na yan eh. Oo, pero ayun gusto talaga nila pangarap nila talaga sa buhay eh. Nagpabudol tayo. Mantakin mo wala mga utang na loob, di ba? Pinalibing ko tatay ninyo. Ilang presidente, yung puta walang may kaya, tatay ko lang nakagawa. Pinigyan kayo ng magandang laban. For the longest time, binababoy kayo ng sambayan ng Pilipino. Kami lang yung nagbigay sa inyo ng dignidad. Tatay ko lang yung nagbigay sa inyo ng dignidad. Nung panahon ng tatay ko, sinimulan nyo yung history revisionism. Yung propaganda nyo na mali yung pagkakakilala sa tatay ninyo kung ano-ano yung mga lumabas na mga balita, mga documentaries, mga pelikulang pinaggagawa nyo para lang mabago ninyo yung history na yung tatay ninyo ang daming namatay nung panahon niya. At yung tatay ninyo, pag ginugel mo, yung pangalan ng tatay mo, lalabas doon kung gaano siyang pinakamaraming ninakaw na presidente sa buong mundo. Yun ang nyo. Yun ang reputasyon ninyo. Oo. So, dahil sa mga Duterte, pinalibing yung tatay nyo, binigyan kayo ng dignidad, kahit according sa nakakarami, ay wala naman daw ginawa para sa bayan yung tatay nyo, kundi pineste lang daw, sabi nila. Tapos pagkatapos nun, tinulungan pa kayo makabalik sa posisyon. Putang ina, ganito pang gagawin nyo. Sinira nyo na ngayong bayan, pati yung mga Duterte, sinisira nyo pa. Yun kayo sa group chat. Meron mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi tayo matapos his numbers without my number. But I'm sure their side has seen his numbers against. It's finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? Ito naman, ini-implicate naman siya ni Inday Sara dito doon sa budget ng DepEd. Kasi sabi nga nila, di ba, inilabas niya na yun, yung insertions, ang daming insertions, nakita ng Senate, tapos pagkatapos nung BICAM, putya yan, lumusot pa din, tapos pagdating sa presidente, pinirmahan pa din. So sabi ko, magkakasapakat. Sinasabi ni Inday Sara na yung corruption talaga, magkakasabwat yan. Congress, Senate, at saka presidente. So kung nagkaroon ng unity, according to Inday Sara, kung merong unity yun ng Congress, ng Senate, at ng Presidente, or ng Malacanang, para sa mga insertions, mga dagdag budget, para mas lalo silang magsiyaman. Kasi sinasabi ni Inday na, pwede mo namang i-veto Ano to? Ba't ganito? Kasi si PRD may ganun siyang nakita nun Ano to? Hindi ako papayag na ganyan. Natatandaan nyo yung meron tayong isang budget na parang na-late na pagpapasa ng budget kasi hindi pinipirmahan ni PRD dahil ang dami niyang nakitang kagaguhan. Ang dami niyang nakitang mga kabulastugan doon sa budget na ipinasa ng BICAM. Pucha yan. Nakita niya, ba't ganito? Biglang ganito. Ba't may ganyan? Napansin ni PRD yun. Alam ni PRD yung kalakaran. Kaya natagalan noon yung pagpapasa ng budget. Kasi nga maraming pinapabago si PRD. Pero itong presidente na to, pucha, parang ako magbibigay ng budget kung magkano. Ngayon, ang pinakamalaki ever. 2025, yung biggest na budget ng Pilipinas. Wala pang pandemic tapos anong gagawin ngayon? Yung Congress, paparti-partihin yun. Tapos yung mga ahensya ng gobyerno, sasabihin nila ito po yung kailangan namin. Yung Congress may kapangyarihan, bawasan o dagdagan yun.
Saan ka makakita ng humihingi ng baon, bibigyan mo sobra-sobra? O alam mo na pagka sobra binigay, ibig sabihin, yung ano niyan, yung sukli, balik mo sa akin ha. Huwag mo balik kay nanay. So yun yung ano ni Inday dito, which is alam naman na natin to. Press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. Yun eh. Yung fuck you na, no? Na silent fuck you, ang tindi nun. Ito, patinan nyo. So sabihin niyo sa kanilang lahat, huwag niyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. So, taong bayan. Kita nyo? F you ka. Jojo Hugo, salamat kayo. Still proud Pinoy, thank you. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Ito na yung graduation. Ito na yung graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yon. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? I don't know if it's if it is a norm sa military. Di ko alam kung norm yun kasi I remember mayroon tayong isang nakitang si PRD, binibigay niya yung relos niya. Is it a norm na yung kadete ano yun? Ano ba yun? Tradisyon ba yun na hinihingi niya yung relos noong nagbibigay sa kanila ng hindi ko alam kung tradition yun kasi nakita ko kay PRD meron siyang binigyan ng relos. So probably hiningi din yun kasi ba't na may bibigay ni PRD yung kundi hinihingi? Diba? So ano yun? Ganun ba talaga? Naghihingian ba talaga ng relos dyan? Sa mga militar dito, yung mga militar dito nga, oy si Banateros Banis Lori, tagal mo na wala ha? Oo ha. Si Hayashi, tinago mo na. Ikaw talaga. Hindi daw OFW Barbers Live. Boss Dada, lagi kami nakasuporta sa inyo at buong Banatero. Saludo kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka din. Hindi daw normal. Kay PRRD yung relo binigay mismo. Hindi normal yung kasi akala ko lang normal. Nagtatanong lang. Sige, diretso. And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko,
Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Hindi, ang istorya kasi nito, mga bossing, ito itong mga sundalo is willing to give their life to you. To protect you, to protect us, for us to live the American dream. Lahat binibigay nila sa atin, buhay nila, pagka-graduate nila, yung iba dyan, pag-deploy, patay na kagad. Mga asawa, deploy, patay kagad. Wala pang mga asawa, deploy, patay kagad. Inambush ng mga NPA. Pinasabog ng Abu Sayyaf. At kung ano-ano pa mga pwedeng mangyari sa kanila, mga bossing. Napakaraming pwedeng mangyari sa kumbaga, sinasakripisyo nila yung kanilang buhay para sa iyo, para sa atin. Ano yung kaya mong ibigay sa kanila? Hiningi yung relo. Masyadong mahal to. Nek-nek mo. Nek-nek mo. Diba? Talagang sabi ko pag nakita to ng mga militar, nakakababa talaga ng moral. So galit na galit daw si Inday Sara. Oh, at pinagtawanan daw itong batang ito. Pakita ko sa inyo yung video. Pakita ko sa inyo yung video nitong instance na to na sinasabi ni Inday. Wait lang ha. I-ano natin. I-skip natin to. Pakita natin yung video para makita. Totoo ba yung sinasabi ni Inday, Boss Dada? Baka naman mamaya ano na yan ha, masyado na lang si Inday. Baka masyado na lang si Inday, lahat na gumagawa-gawa na lang ng mga istorya yan ha. O ito papakita ko sa inyo, wait lang, naitabi ko yun eh. O wait lang ha. O ito, papakita ko sa inyo. O ayan o. O ito yun. O tingnan ninyo. Read my lips. Cadet First Class, Juan Paulo. Cadet First Class, Juan Paulo. Ayan, ulit-ulitin natin. Sir, pengi ako relo. Ha? Nik-nik mo. Hingi kay Santa Claus. Ha? Ano ka? Ano sabi mo? Nik-nik mo. Naggano ka eh. Bumili ka sarili mo. Ulul. Cadet First Class, Juan Paulo. Ulitin natin ulit. Ay sir, paglilingkuran kita hanggang sa kamatayan. Baka naman pwede. Pengi akong relos. Wala akong relo. Sabi niya, ha? Anong relo? Di ka ba binigyan ng nanay mo? Bumili ka ng sarili mo. Ulul. Cadet First Class, Juan Paulo. Sir, ipagpapalit ko ang buhay ko para sa iyo dahil ikaw ang presidente ko. Pwede bang makahingi ng relos? Ha? Ano sabi mo? Relos po, pengi. Ha? Bumili ka sa may Alimol. Cadet First Class, Juan Paulo. Hi, sir.
Ako po ay handang lumunok ng granada para sa iyo. Baka naman pwede, pengi ang relo. Ha? Ano sa'yo mo, relo? Ulul, sardinas na lang, bigyan kita. Cadet First Class 1 Paul Na ano nyo, nuggets nyo? Nuggets nyo, di ba? Kala ninyo, nag-ano si Inday Sara, ha? Kala ninyo, nagbibiro si Inday Sara. Hindi nagbibiro yan si Inday Sara. Oo, ayan na. Nakita nyo naman yung istoryahe, di ba? Ayan na. Ay, ano yun? Ba't kumakanta si Digong? Huwag ka muna kumanta. Ito. Ayan, diretso natin. At least nakita nyo, anong tunay na sinabi, Boss Dada? Yun nga, pengi relo. Sabi tanga, bigyan ka na ng ayuda ni Tamba. So ewan ko, yung mga militar nating militar natin, proud ba kayo sa chief executive nyo? So ganyan sila kabalasubas. Alam mo, sinasabi nila mahal nila OFW. Sinasabi nila mahal nila mga sundalo, mahal nila mga pulis. Pucha, tingnan nyo, ginagawa sa inyo. Sabi nga dito, symbolic daw yan. Basahin ko lang to, ha. Graduates asking for a watch during graduation stems from a symbolic gesture reflecting their transition into military officers. The watch represents the importance of time management. Commander-in-Chief, who is typically the sitting president to the Philippines, this request symbolizes the connection between the military and the nation's leadership, as well as the graduates' commitment to serve. And I therefore conclude. Thank you. Symbolic naman pala yun eh. Symbolic sinasabi nyo. Walang symbolic, ako bida rito, sabi niya. Kaya pala dapat, pagka ikaw presidente ka, tas a-attend ka ng mga ganitong gathering, you should wear a not so expensive watch. Because kung alam mo na medyo mahal, mahihingi relos mo, hindi mo susuot yung Patek Philippe mo na 10 milyon ng isa. Isusuot mo yung mga Timex, ganyan, G-Shock. O kaya kahit pa paano medyo mahal-mahal konti, Tag Heuer, di ba? Ganun pala yun. Pero hindi miski ito sa akin it only means na itong presidente natin walang alam. Wala talagang alam itong tokmol na ito pati sa mga ganyang graduation rites. Wala siyang alam. Pucha ni hindi niya alam na nagkakahingian talaga ng relos pala dyan. Dahil according to one of our subscribers, it is symbolic. Hindi ba? So wala talagang alam. Usually pagka ganyan, ang gagawin mo, you will wear a not so expensive watch, 'di ba? Para halimbawa, I'm only wearing Tag Heuer, but this is for you. I'm proud of you. Thanks for your sacrifices for us to live peacefully here in the Philippines. Di ba importante? Kahit nga lang yun eh. Kahit yung swatch lang nga yun eh. O kaya yung Hello Kitty na relos eh. Basta galing sa'yo, symbolic yun. Ilalagay niya na yun sa papagano niya na yun. Galing to sa presidente, binigay sa akin to. So hanggang mamatay siya, hanggang maging general siya, kung aabot pa siya sa general o mamatay siya bukas, nandoon yun sa cabinet. Ano tawag dyan? Sa mga drawer para makita ninyo na galing to sa presidente. So it's not something na they will sell kasi nga importante sa kanila yun. Symbolic nga eh. So ibig sabihin ganun tanga yung nagbibigay ng award. Sinuot yung pinakamahal na relos niya, yung mga halagang 17 million. Hihingin mo, putya talagang mahihimatay ka, wag ito. Miski ako hindi ko ibibigay, wag ito. Pero aalamin ko na nagkakabigayan ng relos dito. So hindi ko hindi ko kukunin yung pinakamahal kong relo at isuot dito at maihingi ng kadete, syempre, di ba? It only shows wala talagang alam tong maman to.
Oh, you can just say na, anak, this watch is so important to me. I know that your life is also important because you are sacrificing it for us and for the Filipino people. This watch is so important to me. What about I'm gonna give you a wall clock later? That's a promise, okay? Okay, I'm sorry, anak. I cannot give this to you, Oh, because this belongs to my father and my father's fathers and my mother power. Oh, di ba? Dahil naman kasi, kaya lang wala nga kasing alam. Bopols nga kasi. Gunggong nga kasi, sabi nga ni Inday, walang utak. O hindi nga marunong, kaya yes, or I'll just send you one with the Malacanang and with my face. In the face of the on the face of the watch. Naman ganun eh. Sinungaling ka rin lang naman eh. Paano ba naman magsinungaling ka ulit ng isa pa, di ba? Ay, magsisinungaling ka lang pag naa-ambush ka, hindi mo alam paano magsinungaling eh. Di ba? I'll give you one with a signature, sabi ni Bilis Kilo. So mga ganun, I'll give you one, anak, don't worry. I know that this is really symbolic, but not this watch. This is 17 million. Oo, not this, okay? Is that okay? Can we make a compromise? O mga ganyan lang. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang